Your Honor, if I may siguro pakatapos nito at sa susunod, si Michael Yang is a big time importer ng droga. My source is also from his friends. Paano mo ba ang source? That is why, Your Honor, isa yan sa magnetic lifter. Even he is distributing drugs in the local market. Ito, kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Atty. Man Scarpio? He is the husband of then Mayor Sara Duterte. Siya ang asawa Yes, Your Honor. ng ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Honor. Gurban? Oo. Matindi itong ina-accuse mo sa mga malalaking tao. Naunawaan mo ba ako? Opo, Your Honor. So, siya ang naatasan na mag-facilitate ng mga release ng shipment nila sa customs. Sa pagkakaalam mo, ano po ba ang business nila? Business ni Small, business ni Michael Yang, business ni Congressman Pulong, at business ni Man Scarpio. Importation po. Importation, Yes, Your Honor. but not necessarily drugs. Generalized, Your Honor. Pero according to our reports, may palaman na drugs. At yung iba ay may drugs. Uulitin ko na nakita mo, merong shabu. Your Honor, yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na mayroong laman shabu. Nakita mo. Ako po, Your Honor, isa sa mga apprehending officer. So nakita mo yung shabu. Yes, Your Honor. Together with PDEA. Ilang toneladang shabu ang nakita mo? 355 kilos, Your Honor. 55 kilos. 355. Your Honor, nababanggit niya mismo na nagre-remit siya ng pera. Ano yun? Nagre-remit siya ng pera Nagre-remit siya ng pera kanino? kay Pulong at Mans. So, Mr. Chair, meron na Si naman Abeliera. sinabi ngayon. Habang na dapat nagkikwentuhan natin sila. malaman na si Small ay hindi lamang nakakagapag-release ng mga shipment sa customs, pero siya ang nagre-remit ng pera sa tatlong nabanggit. Yun po ba? Yes, Your Honor. Pera ng ano? Yung po ba pera sa droga o pera sa mga shipment na iba? Halo na po, pera sa shipment na lumalabas, yung mga nawawalang container, may regular, then kasama na sa... Pero nakakasiguro ka, yung shipment na yan na dumating na nakita mo, merong shabu. Your Honor, yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na mayroong laman shabu. Kung maalaala mo pa, saan nanggagaling ang mga shipment nung tatlo? Ni na Michael Yang, Pulong Duterte at Atty. Man Scarpio. Malimit po, Your Honor, China. Saan? China. Sa China. Ano po ba ang ibang napag-uusapan ninyo? Your Honor, diretso, sinasabi niya na yung ganito, okay na yan. Baka pwede naman pagbigyan mo na. Paano mo nalalaman na may kontrabando na laman yung mga shipments nung tatlong ito ni Michael Yang, Pulong Duterte at saka Man Scarpio? Your Honor, there are several containers na hinahanap during the time. Nasa supposed to be, pero ang alam ko, custom police ang binigyan ng order. Kami alam ko rin yung kargamento. So sabi ko, sa intelligence alam namin yan, pero ayoko nang pakialaman kasi may tawag siya. Alam din ba itong informasyon na ito ng ibang tauhan ng customs? Your Honor, ang alam ko po, may records yan, may order ang commissioner para hanapin ang mga yan na nawawala. Dahil hindi lang po yan tungkol sa droga, kundi pati po sa agricultural products. Yung mga nawawala. Huwag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Yang at Man. Alam namin kung saan nakatira ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makati ang anak mong lalaki. Ba't mo ginagawa ito? Under oath ka, no? Ba't mo ginagawa ito? Hindi ka ba kinakabahan sa buhay mo? Ba't mo ginagawa ito? Your Honor, thank you very much dahil may request po talaga ako ng security bago po ako nagsasalita dito dahil ang kailangan ko po ay katotohanan. With the Almighty God, sabi ko tulungan ako na makuha ko ang tunay na hustisya. Dahil po dyan, nakulong ako na ang judiciary ay parang may nagdidiktang ibang tao galing sa labas. The next to interpolate, Chairman Abante.
Magandang hapon po. Ako lamang nagtataka, no? Sabi nga sa amin dito, napakarami ng binanggit mo, nag-mention ka ng mga pangalan, ng mga kilala. Ang tanong ko lang, ba't mo ginagawa ito? Under oath ka, no? Ba't mo ginagawa ito? Hindi ka ba kinakabahan sa buhay mo? Ba't mo ginagawa ito? Your Honor, thank you very much dahil may request po talaga ako ng security bago po ako nagsasalita dito dahil ang kailangan ko po ay katotohanan. With the Almighty God, sabi ko, tulungan ako na makuha ko ang tunay na hustisya. Dahil wala sa hustisya ang binibigay nila sa akin. At hindi ko po yun makukuha kung hindi ko po isasawalat ang katotohanan. Dahil hindi po mangyayari ang tunay na hustisya sa isang katulad ko na mahirap lang, hindi maimpluwensya. Ang kalaban ko ay napakalaki. Katotohanan para sa iyong sarili o katotohanan para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan? Katotohanan po para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan. Lalong-lalo na po sa criminal justice system natin. So wala ka ng tiwala sa criminal justice system natin? That is correct, Your Honor. Dahil po dyan, nakulong ako na ang judiciary ay parang may nagdidiktang ibang tao galing sa labas. Okay. Ganito yan, no? Ikaw ay naging guest ng Blue Ribbon Committee, di ba? Nag-testify ka ron, di ba? Opo, Your Honor. Yung bang testimony mo sa Blue Ribbon Committee at yung testimony rito pareho? Hindi po, Your Honor. Bakit? Nandun po ako sa committee. Ibig sabihin, doon sa Blue Ribbon Committee, nagsinungaling ka, pero dito, totoo sinasabi mo. Ito po, Your Honor, yung totoo dahil hindi na po ako takot ngayon na lumaban. Wala na akong nakatarak sa dibdib ko. Sagutin mo ako, sa Blue Ribbon Committee, under oath ka, nagsinungaling ka. Yes, Your Honor. Inaamin mo ngayon yan. Yes, Your Honor. At under oath ka ngayon, nagsasabi ka ng totoo dito sa aming committee. Yes, Your Honor. Ito po yung totoo. Alam nyo kasi, pagka minsan nanonood ang taong bayan Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Blue Ribbon Committee, ano sabihin mo dito? Iba rin yung sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa hustisya ng ating bayan. Kahit po ano po ang gawin ko noon, kahit sino pong siga during that administration, sa dami ng namamatay, kunting salita lang, nawawala sa bayan, sa lipunan. So ngayon po, ang tamang panahon, inantay ko po, Your Honor. Kung mahaba, may kunti pa akong kwento, Your Honor, for about 4 years ko sa kulungan. Yan po, Your Honor, ang sinasabi ko ngayon dahil hindi ko magawa noong araw. So, Mr. Guba, naniniwala ka na itong committee ito may mga gawa para sa hustisya mo? Yes, Your Honor, and I am praying for that, Your Honor. Okay. Under appeal ang kaso mo ngayon. Sapagkat life imprisonment ka, di ba? Under appeal ang iyong kaso ngayon. Yes po, Your Honor. Okay. Hindi ka ba natatakot bumalik sa kulungan pagkatapos ito? Your Honor, sana wag na muna doon. Makahanap muna ako habang sa ibang kulungan na safe naman ako. Pero para po sa katotohanan, Your Honor, I have to do this. Para po sa bayan. Yung basihan ng kaso mo ay tungkol sa Dangerous Drugs Act. Di ba? Opo, Your Honor. Bakit? I mean, akala ko ba gusto mong sabihin sa amin yung mga tao na tungkol sa droga? Bakit ang kaso mo tungkol sa dangerous drugs? Ikaw ba'y nag-i-import ng illegal drugs? Noong panahon na ikaw ay intelligence officer ng customs? No, Your Honor. Wala pa akong involvement kahit anong importation. Okay. Pakisabi nga sa amin kung anong pagkakilala mo kay Colonel Asierto. Sino ba ito? Paki-refresh ang memory sa amin ngayon. Ano ang pagkakilala mo kay Colonel Asierto? Si Colonel Asierto po, Your Honor, during that time is an active PNP officer ng Philippine National Police. Aha. He was
pagkakilala ko sa kanya, galing pa sa PAOK TF. Retired na siya ngayon. Ngayon po ay retired na. Ano pagkakilala mo sa kanya? Well, marami hong huli yan tungkol sa illegal na droga. Marami na hong kinoordinate yan sa Bureau of Customs secretly. Halos top secret pa namin na ginagawa, nahuhuli nila sa labas. So I trust him and I'm sure he trusts me also dahil marami na kaming nahuli sa labas nila pagtungkol sa operasyon ng illegal na droga. So doon ka sa kanya nagtapat ng buong katotohanan. Yes, magkasama po kami matagal na rin. Magkakilala kami for almost more than 20 years. Nasaan si Colonel Asierto ngayon? Mula po nung makulong ako, nakikita ko lang siya sa balita. Hindi ko po alam kung nasaan siya eksakto ngayon. Itong si Paul Gutierrez na lumapit sa iyo, sabi mo, na ang nagsabi sa iyo, wag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Yang at Mans. Alam namin kung saan nakatira ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makati ang anak mong lalaki. Sino si Paul Gutierrez? Your Honor, sa aking pagkakaalam, hindi ko yung personal na kakilala. Yan ay tiga-media, noon pa. Namamasyal yan sa bureau. Naniniwala ka na ang media pwedeng tumapot sa iyo ng ganito? Your Honor, ang media ba ay nananakot ng ganito? sa dyaryo, kung manakot, grabe, lalo na po yung personal. At alam ko pong meron silang grupo na nag-iikot ng mga media. O, mayroong silang grupo. Yes, Your Honor. Mr. Chair, inaamin din po at nagte-testify si Mr. Guban na mayroon pong grupo ang media na katulad ni Paul Gutierrez. Ganun ba yun? Katulad po na nagsusulat sa dyaryo nila Paul Gutierrez sa tabloid. Okay. Ano ang pagkakilala mo kay Benny Antiporda? Bakit siya nadamay dito? Your Honor, hindi ko gaano kilala yan except his name. Benny Antiporda at saka naging National Press Club. Doon ko na lang siya nakilala kay Paul Gutierrez sa mga sinabi niya. Hindi familiar raw sa akin. Ang alam ko lang po sa Bureau of Customs, sa intelligence report namin, namamasyal. Pero ganun lang, wala po akong kilala na ano pa man sa Hindi mo kanya. siya kilala masyado. Hindi po. Hindi mo alam na siya ay media rin. Alam ko lang po dahil nasa National Press Club. Nababasa ko rin po yan minsan sa news na he was, I think, became a president of the National Press Club. Ito pong Miss Mangawang na saan to involved? Ito Miss Mangawang. Siya ba ay kasama sa Beka ba? Trading shipment? No, Your Honor, si Miss Mangawang ay empleyado po, Deputy Collector ng Bureau of Customs. Empleyado ng Bureau of Customs. Bureau of Customs. Opo. Ang nasabi niya sa'yo, tinanong ka niya, anong magagawa niyan sa shipment na yan, kinaparing Benny Antiporda yan, I replied to her, wala na akong magagawa, huli na yan. Bakit po nasabi yun? Opo, dahil talagang nandun na, apprehended na, properly reported na, at alam kong malapit ng buksan. Tapos ng buksan pala. Ayon sa'yo, pinakilala ka ni Henry. Yung Henry. Sino yung Henry? Si Henry po isang negosyante. I think Filipino-Chinese businessman na nagkukuha rin ng mga kliyente galing China, galing abroad. Nakukuha ng? Mga kliyente na nag-i-import, then binibigay niya sa broker niya para makalabas sa Bureau of Customs. So hindi siya broker ng Bureau of Customs? Hindi po siya licensed. Negosyante lang. Okay. Nagpa-facilitate ng transaction. Pinakilala ka ni Henry kay Nilo Abellera Jr. o mas kilala bilang Small, na ang sabi mo ay First District Councilor ng Davao. Tama ho ba yun? Opo, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay siya ay konsehal? Your Honor, wala pa akong news. Sa loob po ako ng kulungan, di ko na po alam. Sorry po. Tungkol saan ang meeting mo noong 2018 kasama si Henry? In-introduce ko lang po. Sino-sino kayo? Sino-sino kayo ng meeting na Kaming yan? tatlo lang po. Kaming tatlo lang. Si Henry at saka si Small. Si Small. Yes, Your Honor. Oo. Anong sabi sa iyo ni Small? Ibig sabihin, itong si Small, nabanggit niya ang pangalan ni Michael Yang. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Congressman Pulong Duterte. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Attorney Manscarpio. Yes, Your Honor. Okay.
Ito, kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Atty. Man Scarpio? He is the husband of then Mayor Sara Duterte. Siya ang asawa Yes, Your Honor. ng ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Sir Honor. Gurban? Oo. Matindi itong ina-accuse mo sa mga malalaking tao. Naunawaan mo ba ako? Opo, Your Honor. So, siya ang naatasan na mag-facilitate ng mga release ng shipment nila sa customs. Sa pagkakaalam mo, ano po ba ang business nila? Business ni Small, business ni Michael Yang, business ni Congressman Pulong, at business ni Man Scarpio. Importation po. Importation, Yes, Your Honor. but not necessarily drugs. Generalized, Your Honor. Pero according to our reports, may palaman na drugs. At yung iba ay may drugs. Uulitin ko, nabanggit mo dito na mayroong shipment sila Michael Yang, Pulong Duterte, at Atty. Man Scarpio, at trabaho ni Small ang mailabas ito mula sa customs. Kanino nakapangalan ang mga shipments na ito? Your Honor, marami pong consignees, yung mga missing containers. Maraming consignees. Yes, Your Honor, until now, I'm sure. Ibig nandun na po yun. sabihin, hindi nakapangalan dun sa tatlong yun. Your Honor, sila ang parang impluensya. Hindi naman sila naglalakad kung sila ang nag-impluensya, kung sino ang dapat kausapin, sila magsabi. So, ibig sabihin, hindi ka nakakasiguro sa testimony ni Small na ang may-ari ng shipment ay yung tatlong nabagit mong pangalan. Sinasabi niya, Your Honor, na kanya yun dahil nagbibigay ng pera eh. Paano ka nakakasiguro na sinasabi niya totoo? Your Honor, nababanggit niya mismo na nagre-remit siya ng pera. Ano yun? Nagre-remit siya ng pera Nagre-remit siya ng pera kanino? kay Pulong at Mans. So, Mr. Chair, meron na Si naman Abeliera. sinabi ngayon. Habang na dapat nagkikwentuhan natin sila. malaman na si Small ay hindi lamang tagapag-release ng mga shipment sa customs, pero siya ang nagre-remit ng pera sa tatlong nabanggit. Yun po ba? Yes, Your Honor. Pera ng ano? Yung po ba ay pera sa droga o pera sa mga shipment na iba? Halo na po, pera sa shipment na lumalabas, yung mga nawawalang container, may regular, then kasama na sa... Pero nakakasiguro ka, yung shipment na yan na dumating na nakita mo, merong shabu. Your Honor, yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na mayroong laman shabu. Nakita mo. Ako po, Your Honor, isa sa mga apprehending officer. So nakita mo yung shabu. Yes, Your Honor, together with PDEA. Ilang toneladang shabu ang nakita mo? 355 kilos, Your Honor. 55 kilos. 355 Mr. kilos. Chair, sinasabi niya muli na hindi niya nasabi kanina na ang laman ng shabu at ang bigat nito at ilan is 55. 355 kilos, Mr. Chair. Medyo mahaba-haba na po yung tanong ko. Ngayon pa lang ko po tatapusin yung tanong ko. At mamaya po, tulad ng sinabi ni Chairman Karap Paduano, we will make a motion to invite all of these names mentioned by Mr. G.B. Gaban to attend our committee hearing. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Nabante. Ako may tanong ako, no. Medyo seryoso itong yung sinabi, no. Sa ginagawang investigation ng Committee on Drugs, palaging lumalabas yung pangalang Michael Yang, no. Sa iyong pagkakaalam, no. Si Michael Yang ba ay involved sa smuggling o importation ng droga? Your Honor, if I may, siguro pagkatapos nito at sa susunod, si Michael Yang is a big-time importer ng droga. My source is also from his friends. Paano mo ba ang That is source? why, Your Honor, isa yan sa magnetic lifter. Even he is distributing drugs in the local market. When I was at the jail, Manila City Jail, one person, pumunta ho sa akin yung nakakulong, galing siya sa labas. At
ang buong akala niya ay kilala ko direkta si Michael Yang. Nangumpisalo sa akin yung tao. At sinabi niya kung anong trabaho niya kay Michael Yang. Sa loob na po yan ng kulungan. Hindi ko kakilala. Sinabi niya, boss, sir, kaya pala tiga-custom, kaibigan ako ni Michael Yang. So for about 3 months, ang dami niyang sinishare sa akin. Nung malaman na hindi kami direkta na magkakilala ni Michael Yang tumigil, ang dami niya sa akin sinabi. Siya ba ay nakakulong din sa... Nakalabas na po. Siya nakalabas na. Pero malaman kung anong pangalan? Si Errol. Pili pong may mag-corroborate, Your Honor, para may nakakarinig habang siya nagkikwento. Sige, at the proper time, mamaya, no, bago tayo mag-adjourn. Kasi isa-isahin po natin yung mga iimbitahin natin. Para magkaroon ng linaw itong mga sinasabi mo, Jimmy, no? Opo, Your Honor. Isang malaking puzzle sa amin, no? Na itong si Michael Yang ay siya ba yung the same Michael Yang na economic advisor ng ating dating Pangulo? Yes, Your Honor. Sa pagkakabasa ko sa dyaryo. Nakita mo ba siya personal? Yes, sa reports, Your Honor. Pero si Michael Yang ba, nagkakaroon ba ng pagkakataon na magkaharap kayo? Hindi po, Your Honor. Nag-ano po ako, nag-deny. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo si Attorney Carpio? No, Your Honor. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo si Pulong Duterte? No, Your Honor. In fact, hindi ko gusto nila ako kasi noon i-promote, pero dininay ko na tama na ako kayo. Na tayo magkakausap. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo personal si Mr. Abilera? Yes, Your Honor. Magkainuman kami. Ilang beses kayo nagkaharap? 3 times. Kaya doon ko po nalalaman sa bibig niya mismo kung ano nangyayari sa kanila. So galing sa kanya, sa bibig niya, sinasabi niya na binabanggit niya ang mga pangalan na nabanggit natin kanina. Yes, Your Honor. Bukod sa... Sino to si Councilor Abilera sa iyong pagkakaalam? Your Honor, isang konsyal sa Davao City na ever since Vice Mayor si Pulong Duterte ay katiwala na yan. So, ito bang sinasabi mong importation ng drugs, pwede bang sabihin mo sa committee ito, paano yung sistema, ano yung iskema, ano yung scheme, kung paano nila pinararating, para magkaroon lang ng linaw kung paano ito pinalulusot sa Bureau of Customs. At ito ba ay talagang dumadaan sa Bureau of Customs? Thank you, Your Honor. Dumadaan po yan. Yung iba ho, katulad po ng missing containers, I hope may records po kayo yan eh. Naalala ko yan. Lumalabas ho yan, gate pass lang. Sino ang tumatawag sa dadaanan at saka sa head of office. So lumalabas yung gate pass lang, walang examination, walang bayad na duties, in taxes, isa po yun. So ang ibig sabihin, yung mga container na yan, darating sa atin, lumulusot yan, palabas ng customs, gate pass lang ang ano. Gate pass lang po yung hawak. So hindi na kailangan, wala bang inspection yan? Dapat po may inspection, may x-ray, pero lumalabas yan. Kaya nga marami. At kung hindi pa ako nagkakamali, video bumabalik sa memory card ko. Around 700. Ang Port of Manila pa lang. 700 ano? Containers, Your Honor, ang nawawala during wait time, during our time. 700 containers ang nawawala. Sa Port of Manila pa lang. More or less, Your Honor. Hindi ko inaano na eksakto. Meaning, pinapahanap yan ni Commissioner. Paki-clarify mo lang, Jimmy, no? Nawawala siya, dumadating siya rito, may record kayo sa customs, pero nakakalabas siya na hindi nyo alam. Yes, Your Honor. Barko, may shipping line, ibinaba ng barko, nandoon ang records. Kaya nalalaman namin eh. Malalaman mo na lang yan, hindi alam ng ibang opisyal, bukol sila, nakalabas na. Makikita mo yan ngayon sa computer, lalabas, bakit wala na to? So, missing na kagad yun. Ibig sabihin, mayroon no nag-facilitate na dire-diretso lang, gate pass lang ang dala. Okay. Ibig sabihin, all clear. Ngayon, mayroon naman pong swing na totally walang record. Your Honor, kung maalala niyo po, yung aming kargamento, yung magnetic lifter na hinuli, that is already more than 1 month sa Manila International Container Port. Ibig sabihin, overstaying cargo na yan. Napakalinaw po niyan sa batas na dapat ang district collector ay may responsibilidad na dyan na alamin
So yan po, pag hindi po yan nalaman, yan po ay tawag namin dyan ay swing. Malalaman mo yan totally, walang gate pass. Ninakaw sa loob ng mga magnanakaw sa loob ng customs. Walang records po yun. Oh. Nalalabas. Sige. So, ang ibig sabihin, yung swing na binabanggit mo, yan ang scheme kung paano Opo. pinalulusot o pinapalabas itong mga Pinapalabas. container na to. Yes, Your Honor. Pero siyempre, meron niyang katumbas na bayad. Malaking halaga po yun. Pwede bang malaman kung alam mo kung ano yung sistema at Pag magkano halimbawa po binabayad? totally, i-clear yan lahat. Around Saan dadaan dapat yan? Sa gate. Yung dadaanan dyan, siyempre meron dyan dapat may examiner, appraiser, may x-ray. So lahat po yan na i-clear na lang, usapan na lang. At nagbabayad. Nagbabayad 20 mil, 50 mil, bawat unit, then makakarelabas na yan. Pakiliwanag mo lang. Ano yung Bawat bawat unit, unit? bawat office na dapat dadaanan, na makakakita. So yung mga opisinang dadaanan ng container Then- para ito ay makalabas, may bayad po yan. Oh, may bayad na yun. Okay. Walang papel yun. Dari may lalabas mamaya. Container number lang. So mawawala na yung records, makaka-exit. Yun yung tinatawag na swing. Okay. So, siyempre, yung mga panahon na yon, dahil merong ganyang pangyayari, yung mga dinaanan, natatandaan mo ba kung sino yung mga hepe ng mga opisinang yon na dinadaanan itong mga container na to? Your Honor, nag-reshuffle na, di ko masyado matandaan. Unless makuha ko yung records. Mayroon naman po yan mga naka-assign. Yung dapat dadaanan ng magnetic lifter ay meron po yan kasi meron pong in charge, may mga hepe yan, may personnel naman bawat division. So during that month or year, meron yan order. Pwede po yan makita sa files. Sige, salamat Jimmy Okay, Chairman Nakop, you recognized. Thank you, Mr. Chair. Yung mga tanong ko, Mr. Gubanod, doon lang po sa affidavit. Kasi ito ang pinirmahan po ninyo at saka sinumpaan ngayong araw na ito. Ano po? Opo, Your Honor. Pwede po bang malaman kung totoong nasa maximum security compound po kayo ng Bilimid? Ako po, Your Honor, ay nandun na po ako sa RDC Maximum, National Bilibid Prison. Okay. Kailan ka pa nandun? I think more than 1 month, Your Honor. 1 month. Ano kaya ang kaso mo? Bakit ka nakulong? Your Honor, dahil sa panghuli ng illegal na droga sa Manila International Container Port. At, ano ba ang naging sentensya mo? Life sentence, Your Honor. Inapila mo ba ito? Opo, Your Honor. Okay. Ano ba ang trabaho mo bago ka nagkakaso at nakulong? Operatiba po ako, Your Honor, ng Intelligence Office, Customs Intelligence and Investigation Service, Bureau of Customs. Okay. Nag-i-import ka ba ng illegal drugs? Never, Your Honor. Okay. Tumistigo ka sa Senado. Tama po ba? Opo, Your Honor. At sabi mo sa testimonya mo ron sa Senado, ang itinuro mo na tao na siyang mastermind ng pagpasok ng magnetic lifters na naglalaman ng droga ay si Colonel Asierto. Tama po? Yes, Your Honor. Yes. Ito ba ang dahilan bakit nagtatago si Colonel Asierto ngayon? Yes, Your Honor. Most probably. Dahil sa pagtestigo mo na siya ang mastermind. Yes, Your Honor. Kaya ko yung ginawa, Your Honor, dahil alam kong hindi niya ako ipapapatay. Paki-refresh mo ang memory namin. Sino ba si Colonel Asierto? Si Colonel Asierto, Your Honor, I met him doon pang PAOK TF during the time of, I think, General Lacson, Senator Lacson. I met him already with Colonel Don Sergeant Pardo pa lang. Sinabi mo noon na si Colonel Asierto ang mastermind, pero binawi mo sa pagtestigo doon sa kaso mo. Yes, Your Honor. So, hanggang ngayon, yung pa rin ang position mo. Yes, Your Honor. Okay. Relax lang. Kung yun ang katotohanan, bakit mo pinaratangan si Ed Asierto? Ano ang meron? During that time, Your Honor, patayan dito, patayan doon. I have to save my life and together with my family.
Alam ko si Colonel Asierto at Colonel Pajardo ay hindi ako pababayaan. At aamoy ko na po sa mga kaibigan ko na mayroong mangyayari sa investigation na to. So, para safe po ako, mas ginusto ko pa hong si Colonel Asierto ang sabihin ko dahil alam ko hong hindi kami mag-aaway ng personal. Alam ko magsasakripisyo kami tatlo eh. Dahil sila mismo nagsabi sa akin na tayo ang target. In fact, that is also one of the advice ni Colonel Asierto. Kaya lang hindi ko na masabi sa kanya na, sir, ikaw na lang ang bitbitin ko dahil wala na, nagtataguan na eh. In fact, nung honor, yung last hearing, nung tinuturo ko siya, halos sabihin ko sa kanya na magtago ka na, alam ko na rin, nasusunod siya, na mawawala ang buhay. Opo. Simulan natin ang doon sa kung paano kayo napunta doon sa magnetic lifter. Sino yung Henry na binabanggit mo sa affidavit mo? Your Honor, common friend na nagkukuha ng mga kliyente, importer, broker, nagpipinance para ma-release ang kargamento sa Bureau of Customs. Ano po ang buong pangalan niya? Your Honor, yung Chinese niya kayo, hindi ko maano kung Yu or Oi or Li. Sa tagal ko kung hindi na nakalabas ng kulungan eh. 6 na taon na kung hindi ko makuha diretso. Kung kailangan namin siyang tumistigo dito, makokontak mo ba siya? Sana, Your Honor, pumayag. Palagay ko, makukontak ko yan dahil through the other brokers, friends, makukuni ko po siya. Mr. Chair, may I move that the resource person be directed to contact a person stated in his affidavit by the name Henry so that he will be invited as a resource person in the next hearing. Chairman Acop, may I request that we all invite the list of resource persons we wish to invite in our next Quadcom hearing before we adjourn, and we will put that into motion. Thank you, Mr. Chair. I just wanted to invite that guy so that all the statements made by Mr. Jimmy Guban would be corroborated if possible. In order for us to be able to build a case against these people. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank you, Chairman Acop. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? May I proceed? Thank you. Mr. Guban, ayon sa affidavit mo, si Henry ang nagpakilala sa iyo kay Nilo Abellera Jr. o mas kilala bilang Small na isang First District Councilor ng Davao. Tama po ba? Opo, Your Honor. Nung una kayo nagkita, tungkol saan ang meeting ninyo? Your Honor, tungkol po sa mga releases sa kargamento sa Bureau of Customs, Port of Manila at saka MICP. Pwede ko bang malaman ano ang dahilan bakit ipinakilala ni Henry sa iyo si Nilo Abellera Jr.? Your Honor, parang malaman lang na si Henry ay isa sa mga connected sa kanila. Sino kanila? Sa kila Pulong, kay Mans. Also friend ni Michael Yang na talagang totoo na kaibigan si Henry. So, yun ang dahilan kung bakit pinakilala ni Henry si Mr. Nilo Abellera sa iyo. Yes, Your Honor. Isa po sa mga dahilan. Ikaw na rin ang nagbanggit na si Nilo Abellera Jr. alias si Small ang nagbanggit na sila po ay trusted partner ni Mr. Michael Yang. Si Mr. Pulong Duterte at a certain attorney Mans Carpio. Opo, Your Honor. And sinabi rin po ba niya nung kayo nagkausap na siya ang facilitator ng mga release ng shipments nila sa customs? Sinabi niya rin po na luwagan na lang ipagkanilang kargamento. Ulitin ko, nabanggit mo dito na merong shipment sina Michael Yang,
Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio at trabaho ni Small o Mr. Nilo Abillera ang mag-facilitate nito. Sinisiguro ko lang yung kasagutan po Your ninyo. Honor, iba po yung facilitation. Siya lang ang nagsasabi, kasi ang nagpa-facilitate po ng documents yan, iba. Siya lang nagsasabi sa part namin sa CIIS na kaibigan ang mga yan. At trabaho ni Mr. Abillera sa pagkaalam mo ang maglabas ng mga shipments nila. Yes, Your Honor. Okay. Na medyo mabilis para mabilis makalabas. Pwede po bang malaman kung ilang beses ilang beses pinacilitate ni Mr. Abillera yung shipments nilang tatlo? Your Honor, isa po dun yung mga nawawalang container. Kaya hindi namin pinakialaman. Ano naman ang pakiusap sa iyo ni Mr. Abillera? Missing containers. Wag nang pakialaman directly. Huwag nang pakialaman. So, ibig sabihin, sobrang luwag ang hinihiling sa iyo. Hindi po namin ibig sabihin kasi kami po ay nanguhuli or nag-alert So, sa labas. ang ibig sabihin nun, huwag mong hulihin. Oh, yes, Your Honor. Okay. So, yung maluwag pala, sa affidavit mo, huwag hulihin. Opo. Maliwanag? Opo, Your Honor. Okay. Pwede bang malaman, kung maalaala mo pa, saan nanggagaling ang mga shipment nung tatlo? Ni na Michael Yang, Pulong Duterte, at Attorney Mans Carpio. Malimit po, Your Honor, China. Saan? China. Sa China. Kung tatanungin po natin ang customs, kung meron pa silang records ng mga ito, meron pa kayang records? Your Honor, kahit 6 na taon na pa akong wala sa customs, tingin ko may file sila. Hindi po mawawala ang file ng customs. May records po yun. Siguro naman may mga logbook kayo doon sa customs. di Opo, ba? Your Honor, at saka computer. Lalabas po ba doon yung pangalan ni Mr. Nilo Abillera? Ano, Your Honor? Dahil records doon ay pangalan lang ng company. Pangalan lang Ng company, ng consignee, ng kumpanya. or importer, Your Pero Honor. yung kumpanya, malalaman natin kung sino ang may-ari. Pwede po, Your Honor. Pwede. Dahil sa accreditation, kung bogus man yun, nag-file sila ng iba-ibang pangalan. Nabanggit mo rin sa iyong affidavit na palagi kayong nag-uusap sa cellphone o telepono ni Mr. Abillera. Ano po ba ang ibang napag-uusapan ninyo? Your Honor, diretso, sinasabi niya na yung ganito, okay na yan. Baka pwede naman pagbigyan mo na. Paano mo nalalaman na may kontrabando na laman yung mga shipments nung tatlong ito ni Michael Yang, Pulong Duterte at saka Mans Carpio? Your Honor, there are several containers na hinahanap during the time. Nasa supposed to be, pero ang alam ko, custom police ang binigyan ng order. Kami alam ko rin yung kargamento. So sabi ko, sa intelligence alam namin yan, pero ayoko nang pakialaman kasi may tawag siya. Alam din ba itong informasyon na ito ng ibang tauhan ng customs? Your Honor, ang alam ko po, may records yan, may order ang commissioner para hanapin ang mga yan na nawawala. Dahil hindi lang po yan tungkol sa droga, kundi pati po sa agricultural products. Yung mga nawawala. Doon din sa affidavit mo, para bang dahil sa report ng nagkakaroon ng importation of illegal drugs, binigyan ka ng memorandum? Opo, Your Honor. Ano laman ng memorandum na yun? To monitor the importation of illegal drugs as per order ng nakakataas, si Director Albania ay binigyan po ako ng order. Yung tungkol dun sa magnetic lifter, paano napasok si Colonel Asierto doon? Your Honor, before kami yan nakuha, kami ay nagmi-meeting ni Colonel Asierto at saka si Colonel Pajardo. Dahil nga sa akin ang order na i-monitor ang drug shipments. So bilang law enforcement din sila at kaibigan, sinabi ko baka mayroon naman silang maitutulong tungkol sa pag-monitor ng shipment ng illegal drugs. Binanggit mo yung pangalan ng Colonel Fajardo. Sino po ba siya? Si Colonel Pajardo, Your Honor, the late Colonel Pajardo, wala na ngayon. Dati po yan kasama din ni Colonel Asierto sa EDSOT, PAOK TF. Dati rin po siya ang director mismo during that time ng NCR PDEA. Nang alin? NCR PDEA. NCR
PIDEA, opo. Okay. Shall we say, nakalagay na trading na nag-import ng magnetic leaflets. Ano nang pangalan nun? Bicaba Trading po. Yung Bicaba Trading ba yun listed doon sa inyong authorized na listahan na pwedeng No, Your Honor. may kapag-deal sa custom? Hindi. Hindi po. Matatandaan mo pa ba kung sino ang mga opisyalis dito? Your Honor, during that time, yung consignee hindi accredited, ibig sabihin po, walang accreditation sa BOC, hindi pwede mag-import. So probably, yung Bicaba Trading ay single proprietorship registered po yan sa DTI. Ayon sa affidavit mo, ang nagmamay-ari sa record ng Bicaba Trading ay mga dummies. Sino ba talaga ang tunay na may-ari sa pagkaalam mo? Sa pagkaalam ko po, ginamit lang sila. Sinabi niya, si Punichi nakiusap sa kanya. Sino po ang gumamit ng kanilang pangalan? Si Punichen. Punichen. Chen. Or mayroon pa pong ibang alias. Na si Punichi naman, sinabing si Michael Yang. Paano mo naman nakilala na si Ponichen? Kalibin din po yan ng isang kasamahan nila na babae nila Bilasto Cabral Barakil na taga Calapan City rin, Mindoro. Yun, importer-exporter sa customs. Importer po ang lumalabas sa kanila. Sa customs. Sa customs. Kilalang-kilala rin sila. Hindi po, Your Honor, kasi dyan lang sila ginamit. Kaya nga namin kinausap sila dahil hinahanap namin kung mayroon pang iba. So, transaction lang na ito, sila ginamit. Yes, Your Honor. Okay. At ano naman ang sinabi sa iyo para luwagan mo sila? Nung mga si Mr. Abellera, si Mr. Ponichen. Dahil yan po ay kanila naman, aayusin nila. So, ibig sabihin, wag mo nang hulihin, bayaan mo na lang. Dahil yan ay kila Mans Pulong at Michael Yang. So, ibig sabihin, ginagamit nila yung pangalan ng tatlo. Opo, Your Honor. Si Michael Yang, si Pulong, at saka si Attorney Mans Carpio. Yes, Your Honor. Okay. Ang susunod kong kwan is yung parte ng affidavit mo na nung ikaw ay na-contempt, nakulong ka, di ba? Opo, Your Honor. At sinabi kanina sa pagtatanong, binisita ka ni certain Mr. Paul Gutierrez. Yes, Your Honor. Tama. Bakit ka binisita ni Mr. Paul Gutierrez? Para takutin at sabihin na wag sa banggitin yung mga pangalan na yun. Nung panahon na yon, sino si Paul Gutierrez? Your Honor, ang pagkakaalam ko lang po, the ACDC man, reporter, writer, kolumnista ng tabloid. Reporter at writer, nakakapasok doon sa detention cell mo para takutin May ka? kasama po na empleyado ng Blue Ribbon Committee. Ano, no? May kasama. May kasamang staff ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Nanumpa ka. Opo. Mr. Guban, ang bumisita sa iyo, si Mr. Paul Gutierrez, para takutin ka at kasama staff ng Blue Ribbon ng Senate? Yun po ang nagpakilalang una, yung staff ng Blue Ribbon. Yun ang kumatok at nagsabing Blue Ribbon to. Then saka po sumunod pumasok. Pagbukas ko, yun pala ay nandoon sa Paul Gutierrez. Matatandaan mo ba kung sino yung mga staff ng Senate na yon, ng Blue Ribbon? Isang babae lang po, Your Honor. Hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero sa mukha, baka makita ko pa. Matandaan ko pa. Yung bang pinagkulungan sa iyo, may CCTV? Your Honor, sa baba, kayo nga po, sabi ko baka pwede ma-request. Yung parking ng Senado, alam ko may CCTV. So, I request, Your Honor, na sana madala. Okay. At si Paul Gutierrez, the whole hearing ng Blue Ribbon, nandoon yan. Yung pagbisita sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez at takutin ka, ang sinabi ba sa iyo, i-implicate mo si Colonel Acerto? No, Your Honor. Ano ang sinabi nila? Sinabi lang na wag mong babanggitin yung mga pangalan na yan.
Huwag mo banggitin ng pangalan ng tatlo. Okay. Paano naman nagamit si Mr. Paul Gutierrez? Meron ba siyang amo? Sabi niya, si Benny Antiporda. Siya din na nagsabi na kaibigan ni Michael Yang, si Benny Antiporda, treasurer or secretary, officer sa National Press Club. Sa kanya po yun ang galing yun. Si Paul Gutierrez ang nagsabi nun. Yes, Your Honor. Nabanggit mo rin kanina, narinig ko, yung pangalan ng isang Benny Antiporda. Opo. Ano naman ang parte ni Benny Antiporda dito sa salaysay mo? Bilang mediaman at boss, kaibigan ni Paul Gutierrez at kaibigan nila Paul Yang, Michael Yang at saka nila Pulong. Si Paul Gutierrez din ang nagdagdag niyan eh. Siya ang nagsasabi ng mga kaibigan niyan, Malacanang yan. Siya po din ang nagsabi, kaya naku-confirm ko mismo galing sa bibig niya. Okay. Mr. Chairman, wala na po akong may tatanong muna dito sa resource person na ito. Baka sa susunod na hearing natin. Thank you, Mr. Chair.